Boxing update mga boss, bakbakan ni Jake Paul versus Tank Davis posible raw ma-postpone at ma-reschedule ang laban nila sa December. Dapat mangyayari ngayong November 14 ang exhibition na ito, pero dahil nagkaroon ng kaso si Tank Davis, kinasuhan siya ng dating girlfriend niya ng pambubugbog. Kaya posibleng makaapekto ito sa November 14 na laban ni Davis kay Jake Paul. Ayon sa post ng Ring Magazine mga boss, posibleng ililipat daw ito sa December 12 or December 19. Ayon naman sa post ni Mike Coppinger, kinontak na raw ng kampo ni Jake Paul si Ryan Garcia at Terence Crawford kung sakaling hindi na matuloy kay Tank Davis, sila na ang papalit. Pero naglabas ng mensahe kanina si Oscar De La Hoya at hindi niya pinapayagan si Ryan Garcia na lalaban kay Jake Paul sa Netflix. Si Ryan Garcia daw ay nakapirma sa Golden Boy Promotion at itong Golden Boy partner niya ang DAZN. Kaya hindi pwedeng lalaban si Ryan Garcia sa ibang network o sa Netflix. Kaya hindi raw talaga pwede si Ryan Garcia laban kay Jake Paul. Ayon sa post ng Most Valuable Promotions ni Jake Paul, iimbestigan daw pa nila ang nangyari kay Tank Davis kung ano ang magiging decision nila. Kung pwede pa itong reschedule o papalitan na ng tuluyan si Tank Davis. Samantala may post na rin ang Ring Magazine tungkol sa bakbakan ni Ryan Garcia at Mario Barrios. Malapit na raw ito maikasa para sa WBC welterweight belt. Posibleng mangyari ito sa first quarter ng taong 2026. Ibig sabihin nasa buwan ng January, February at Marso. Magkasing tangkad lang itong si Barrios at Ryan Garcia mga boss. Kung sakaling matuloy na ito, kanino kayo pupusta? Pagkakataon na ulit ni Ryan Garcia para maging world champion. Samantala ayon sa live ni Silver Boys kay Mark Robin ng Cinematic Access, kinumpirma niya na itong si Carmel Moton ay hindi daw niya kinall out itong si Jandrel Casimero dahil wala daw sa radar ni Carmel Moton ang pangalan ni Jandrel Casimero. Hindi niya kinall out mga boss. Lumabas lang daw ang balitang yan dahil itong si Mark Robin mismo ang gustong ilaban si Carmel Moton dito kay Jandrel Casimero. Dahil naghahanap daw sila ng former world champion na pwedeng ilaban kay Carmel Moton. Kaya pwede raw sila magtapat sa 130, 132 pounds o kaya 135 pounds na. Kaya kinokontak daw nila itong si Kiko Kameda kung pwede paglabanin ang dalawa. Sana papayag si Koki Kameda dito mga boss dahil maganda ito. Siguro inaasahan ng kampo nila Carmel Moton na gagawing pagkain itong si Jandrel Casimero. Gusto lang nila makuha yung pangalan niya na former 3 division champion. Pero magandang bakbakan ito mga boss, talagang pukpukan ito. Abangan natin yan. Samantala Yumir Felix Marcial matapos ang panalo sa Trilla in Manila 2 kontra Colmenares. Posible na raw na makapasok si Yumir Marcial sa top 15 ng WBC ranking sa middleweight. Champion ngayon dyan si Carlos Adames. Sa ngayon ang number 15 sa ranking si Bruno Soras. So kung papasok si Yumir Marcial sa top 15 mga boss, maganda ito dahil mapapalaban na si Marcial sa mga top contender. Matitindi ang kalaban niya dyan mga boss. Taga-Amerika at taga-UK ang matinding kalaban niya dyan. Hawak ngayon ni Yumir Marcial ang WBC International Middleweight Belt. Kaya posible talaga na mapasama na siya sa rankings. Siyempre malakas pa ang may hawak kay Yumir Marcial mga boss. Kaya pwede na talagang mapalaban si Marcial sa mga top contender. Okay mga boss, abangan natin ang susunod na updates.